Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, kabado na. Nako. Hala PBBM, pinatakas si Romualdez. Ako po. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po mga kababayan at eto nga, simulan na po natin to. So yan mga karibyo natin, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at eto, unahin na po natin itong pinagmamalaki nila Eto po, pinagmamalaki nila to. Ayan si President Bongbong Marcos Jr. May hawak pang placards. Ayan 20 pesos per kilo bigas. 20 pesos na bigas agad na pinabuksan ni PBBM para sa mga apektado ng lindol sa Visayas. Nako po, pinagmalaki pa. Pinagmalaki pa nila to. Nasalanta na nga, apektado na nga, ng lindol ang ating mga kababayan, dapat pinamigay nyo na lang yan tapos pinagmamalaki nyo pa. Paulit-ulit po nating pinapakita to kasi pinagmamalaki po nila Wala naman pong dapat ipagmalaki sa ginagawa nila. Dapat nga mahiya pa sila kasi nga dapat ibinibigay na lang yan no? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan, i-comment nyo na lang at eto. Pasadahan naman po natin si Senator Ping Lacson. Sabi po dito ni Ping Lacson, the last thing Mayor Barsaga needs is the evil-mindedness of the people who use her son. Her son's Kiko's mental state to advance their self-seeking political agenda. Ayan. Sa madaling sabi mga kababayan ay ginagamit sa politika. Sa political agenda itong si 4th District Representative Kiko Barsaga. Ayon po yan kay Senator Ping Lacson, nagagamit umano sa political agenda itong sa palagay niyo po ba? Diba? Taong bayan po ang tanungin natin, di ba? Lalo na yung mga taga Cavite. Diba? Kung nagagamit ba talaga? Yung mga, nako, Lacson, mukhang ano yung analysis mo ngayon palpak yung analysis mo Biruin mo si Barsaga na lumalaban sa mga korap, si Kiko Barsaga na lumalaban para sa bayan, sasabihan mo ginagamit para sa political agenda. Pero yung mga korap na binanggit ng mga diskaya ng mga congressman, lalong-lalo na si Saldico at si Representative Romualdez, hindi mo nasasabing nako, baka ginamit po nila yung kanilang posisyon sa mga political agenda nila. Di ba? Bakit? Dahil tinitira ni Representative Saldi ay ni Representative Kiko Barsaga. At tahasang nagsasalita, matapang na nagsasalita against President Bongbong Marcos Jr. Kaya ba mainit ang ulo mo, Senator Ping Lacson? Dito kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, kaya ba mainit ang ulo mo sa kanya? Diba? Sa totoo lang, baka walang naniniwala na Pilipino sa'yo. Diba? Baka wala pong naniniwala. Senator Ping Lacson, dyan sa sinasabi mong nagagamit dahil nagsasalita ka? Nagagamit ka agad? Or ginagamit ka agad ng mga political agenda? Well anyway, taong bayan na lang pong huhusga, mga kaubayan. Ito pa, pasadahan din po natin to, itong matindi. Nako. Subpina ng ICI para kina Romualdez at Co. Wala pang go signal. Nako. Husaka. Yan po Inihayag ni ICI Executive Director Brian Husaka
na wala pa raw signal ang pagpapadala ng subpina para kay Representative Saldico at Romualdez. Ayon po yan sa kanya. Aba, kanino pong signal ang inaantay ninyo? Kanino pong signal ang inaantay ninyo? Kaya talaga dapat lang na umalis talaga si Mayor Magalong dyan sa ICI na yan eh. Bakit? Madudungisan yung kredibilidad ni Mayor Magalong kung nandyan pa sa ICI. Biruin mo, independent na nga sila. Ibig sabihin, they can do what they want. No? Pinahayaan sila. Kasi independent nga eh. Wala silang sasantuhin. Pero bakit kailangan ng go signal pa? Kanino? Kay President Bongbong Marcos ba? Nagtatanong lang po tayo mga kababayan, no? Or mismong kay Romualdez. Yari. Talagang hindi yan mag-go signal kung galing mismo kay Romualdez. Di ba? Ang labo nyo naman, ICI, akala ko ba independent kayo tapos ngayon, sino yung go signal na yan, Sinong mag-go signal sa inyo? Kaya kayo itinatag kasi independent kayo. Pwede nyong gawin ang mga gusto ninyong pag-iimbestiga. Tapos ngayon, mayroon pala kayong inaantay na go signal. Aray ko po. Niloloko na naman tayo ng mga ito no? Tapos hindi pa nila isinasa publiko yung kanilang mga hearings. Di ba? Bawal daw. Wala tayong magagawa mga kababayan. Aray ko. Ano ang masasabi niyo dyan? I-comment nyo na lang mga kababayan at eto. Eto naman si Saldico. ICI ulit Independent Commission for Infrastructure. Walang magagawa kung hindi sisipot si Saldico. Aray ko. Ibig sabihin, aantayin nyo lang si Saldico na umuwi ng bansa. Sa palagay nyo po ba, uuwi ng bansa ng kusa si Saldico? Diba? Kung wala po kayong gagawin, buwagin nyo na lang po ang ICI kung wala kayong magagawa na pauwiin dito si Saldico para managot sa kanilang ninakaw. Diba? Inihayag ng Independent Commission for Infrastructure or ICI na wala silang magagawa kung sakaling hindi sumipot si Saldico sa subpina na ini-issue nito dahil nasa ibang bansa umano ito. Ayan. Okay. Okay, ganun pala 'yon. Kaya pala si Saldico nung pumutok yung issue patungkol po sa flood control anomalies ay bigla na lang nawala. Diba? Doon pa lang sa GAA 2025. Nag-resign na bilang committee chairman ng appropriation, di ba? Halatadong mga plano ninyo, halatang-halata yung mga plano ninyo. Good luck sa inyo. Sana may maniwala pang taong bayan sa inyo. Nako po. Itong Independent Commission for Infrastructure, mukhang lutong Macau ang magiging resulta nito, mga kababayan. Ano po sa palagay ninyo, At eto, pasadahan din po natin itong si Dilima. Eto si Dilima, nanggigil. Nako. Sabi po ni Dilima dito, I rise today. Okay? I rise today to manifest my extreme displeasure. Hindi nasisiyahan. Extreme. Ibig sabihin talagang galit na galit siguro ito. About the behavior of VP Sara. And in due time, I will move for the decrease in the budget of the Office of the Vice President. I-decrease nyo. Kaya nga ayaw na ng Vice President umattend sa mga ganyan. Ayaw na ni Vice President umattend sa budget deliberation na yan. Na supposed to be, you have to follow the traditional tawag nito, courtesy na ginagawa ninyo sa dalawang pinakamataas na leader ng ating bansa, ang Vice Presidente at ang Presidente. Bakit kay Presidente hindi niyo magawang magtanong-tanong man lang? Approve agad yung budget, di ba? Dapat ganun din po ang ginagawa sa ating Vice President kasi mataas yan . Pero okay lang.
Okay lang din naman yan kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga ayaw niyang umatin sa mga ganyan. Kasi alam naman ni Vice President Sara Duterte, kahit anong sabihin niya, i-insist niyo pa rin yung mga kagustuhan ninyo. Like for example, dito sa pag-decrease ng budget ng Office of the Vice President na sinasabi ni De Lima, yan talaga ang gagawin nyo. Okay lang yan. Pero pagdating naman sa Senado, pwede pang asikasuhin yan ng mga senador, di ba? Maraming ang mga senador, ibang senador, like for example, sa Senator Bongo. Senator Bongo nag-voluntary, no? Nag-volunteer na mag-ano siya, yung pondo ng kanyang opisina ay babawasan at ibibigay po kay Vice President Sara Duterte. At may isa pang senador yun I think Senator Mig Subiri. Correct me if I'm wrong mga kababayan, okay? So ayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po at eto na nga. Panoorin at bigyan na po natin ng reaksyon ang video ito. Eto na po. Pakinggan natin, napakaganda nitong speech ni Marcoleta at Gis Escudero. Pakinggan natin, natihimay na natin. Ipapaliwanag ko sa inyo yung mga binitawan nila. Marami po nga salamat, Mr. President. Ako po ay tumatayo ngayon para sa isang usaping pampersonal at pangkalahatang pribilehyo. Yon. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Yon! Yun na yun eh. Tapos na. Tapos na. Yun na yung buod ng kanyang speech. Ang gulo natin. Ako na lang magmumura, Senator Marcoleta. Ang gulo natin. Sorry naman. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Ayon. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin. Ang pinaka-problema. Yun lang ang problema mga kaubayan. Baka yung layunin po ni Senator Rodante Marcoleta ay hindi po yun ang layunin ni Soto at Lacson. Diba? Iba po kasi siguro yung, yan ang sinasabi nila, eto papakita natin ulit. Saan ba yun? Ayan o. Baka ginagamit nyo sa politika, may iba kayong political agenda. Diba? Binibintang nyo kay Kiko Barsaga, kayo naman pala. Maybe ang may political agenda dyan po sa hearing na yan. Kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po ihanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Alam mo kung bakit? Ako na sasagot. May tiwala sa'yo. Walang tiwala doon sa Blue Ribbon Chair ng committee na yan, yung chairman niya. Kaya no? Isipin mo isa kang PMAyer isa kang dating chief of police, ngayon senador na. Pinky, walang tiwala sa'yo. Ang tiwala lang na kay Marcoleta. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya kung malakas ang loob mo talaga, at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan, at kung malakas ang loob mo bukas ng umaga bago mag-alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun. Gusto ko lamang siyang testingin kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay haharap siya, tatayo, at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pakikinggan natin. At doon isama-sama natin siyang i-interpolate, tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan. Kaya lamang po ang natatangi na testigo na kumonekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Yun, patay. Wala nang iba. Yun! Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Nako po. Bakit po ako ay walang kortesiya? Hindi po ba ako ay humingi ng panahon sapagkat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yon, kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwalaan darating siya.
Dumating nga po siya. Kaya ko siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, tingnan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privileged speech today. Yun po ba ay courtesy din? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privileged speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung naghintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang naihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects. Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, Ginoong Pangulo, mali din po yung binigay na mga coordinate sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA, na palagi ko pong binabanggit. Kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination eh. At saka konti lang, pinili lang. Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent sapagkat kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun eh. Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Down. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Yan. Sino ba? Honor? Ako po alam ko kung sino natatakot. Gusto niyo po bang pangalanan ko po, Your Honor? Yung kinakausap niyo, Your Honor. Takot na takot yan eh. Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Yeah, po. Yari. Hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Yun. Sen, mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.